At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Kundi daw sinabi ni Bangag sa SONA, yung mga sinabi niya, wala daw sana tayong pinag-uusapan na ganito ngayon. Ulul. Mali! Kung hindi ka magnanakaw, 10 ng mga kasama mo, wala tayong pinag-uusapang ganito ngayon. Tarantado, nag-uusap tayo ng korupsyon dahil sa pagnanakaw mo, ulul. Putang ina mo, sasabihin mo ikaw ang nag-expose ng korupsyon dito sa flood control. Tarantado, ikaw yung unang-unang nagsinungaling sa tao tungkol sa flood control nung niyabang mo nung 2024 na mahigit 5,500 flood control project na po ang natapos na at kasalukuyan pang maraming ginagawa sa buong bansa. Putang ina mo, pagkalipas ng ilang araw, bumagyo, bumaha. Hinanap ng taong bayan yung flood control na pinagmalaki mo. Anong sabi mo? Merong flood control. Nabangga lang ng barko. Putang ina mo, hindi ka na nga namin tinanong kung ano nangyari doon sa barko na nakabangga eh. Pinagbayad nyo ba yung kumpanya na nakabangga sa flood control na sinasabi mo, putang ina mo ka? Nung sumunod na naman, nagkaroon na naman ng baha. Hinahanap na naman ng flood control. Anong sabi mo? May flood control na overwhelmed lang, putang ina mo. Ang nag-expose sa kawalang hiyaan mo ay ang Diyos mismo. Dahil pagkatapos mong i-announce pagmalaki, yung achievement mo na flood control na more than 5,500 at kasalukuyang marami pang ginagawa sa bansa, bumaha. Ang korupsyon, kung maalala nyo din, kay Sara Duterte, unang-unang nanggaling. Nung sinabi niya sa taong bayan na 2 tao lang ang may hawak ng pera ng taong bayan at yan yung 2 bata nitong si Bangag na si Saldico at yung pinsan niyang hayop na magnanakaw din na si Martin Romualdez. Naalala niyo yung kinwento ni Toby Chanco? Pinagalitan niya si Martin Romualdez. Ang sabi ni Bangag sa pinsan niyang si Tamba, ilang bahay ba sa Forbes ang kailangan nyo? Ilang caviar ba ang kaya nyong kainin? Ilang helicopter, ilang sasakyan pa ang kailangan nyo? Naalala nyo yun? Even si Martin, nung nilalaglag siya ng gobyerno ni Bangag, hindi niya dininay na may korupsyon. Putang ina mo, sasabihin mo ikaw ang una nag-expose? Na nung mga nakaraang administrasyon, walang ganyan. Nung nakaraang administrasyon, inamin mismo ni PRRD na merong mga gimmick dyan sa flood control. Kaya nga pinaimbestigahan niya yan. Ilang engineer district ang natanggal sa pwesto, parang 14 yata, I forgot. Ilang mga congressman ang tinanggal din sa pwesto dahil sa pagpapaimbestiga na ginawa ni PRRD. Remember yung Anti-Corruption Commission ba yun? Ni Belica? Na itinatag ni PRRD nung panahon niya? Ang mandato nun, imbestigahan yung mga corrupt opisyal. Na anong ginawa ni Bangag? Pagkaupo ni Bangag, executive. Okay, number 1 na ginawa niya, tanggalin yung Anti-Corruption Commission na itinatag ni PRRD. Putang ina. Tapos sasabihin mo, kung racket mo to, bakit mo sisirain? Huwag kami, oy! Alam ng buong mundo, magnanakaw ka at ang pamilya mo. Wala kang kamay na bakal. Meron kang kamay na makate. Hayop ka. Ang kati ng kamay mo. Parang yung gilagid mo, lagi nangangate, gigil na gigil, lumalaban. Putang ina mo, hindi mo kami mauto. Nasa iyo ang pera, nasa iyo ang kapangyarihan, walang magawa ang mga tao. Isang araw, kakarmahin ka, Diyos na ang bahala sa iyo, hayop ka. Putang ina ka, high blood ako sa iyo.